kung may babalik lang ang oras. Sa bawat pag-ikot ng kamay ng orasan, may isang segundong lumilipas, isang sandali na hindi na may babalik. Madalas, hindi natin pinapansin ang maliliit yung mga segundong ito sa ating buhay. Subalit sa realidad, ang bawat segundo ay may halaga. Sa isang iglap, maaaring magbago ang ating kapalaran. Makagawa ng isang desisyong makakaapekto sa ating hinaharap o masaksihan ang isang pangyayaring kailanman ay hindi na mauulit. Tulad na lamang na nangyayari sa aming buhay na kahit ilan ay hindi na may babalik pa. Lumaki kasi kami ng kambal ko na halos walang amang nariyan sa aming tabi. Lagi siyang nasa trabaho para lang suportahan kami. Dahil sa walang oras sa amin ng aming ama, ay lumaki kami hindi malapit ang loob sa kanya. Kahit na binibilhan niya kami ng laruan ay tila ba takot pa rin kami sa kanya. Lagi siyang lasing pag umuwi ng bahay at tila ba'y parang may takli sa kanyang katawan dahil palagi mainit ang ulo niya at ayaw niya ng ingay sa tahanan. Ayaw niya ng paalis-alis ng bahay at ayaw niya rin yung kung saan-saan lang nakatambay. Dahil lagi siyang lasing, pumapasok si Papa sa trabaho na may hangover at umuwi rin sa bahay na mayroong hangover. Kaya hindi ko rin masisisi ang aking sarili kung bakit ang salitang mahal kita sa kanya ay hindi ko masabi. Marahil dahil na rin sa galit dahil sa kanyang sobrang sungit at higpit. Kaya tuwing mapasok siya sa trabaho ay tuwang-tuwa kami ng kambal ko. Dahil pakiramdam namin ay tila ba isang ibon na nakawala sa isang hawla kung saan-saan nagsisipunta. At talagang nararamdaman namin ang pagiging isang bata. Walang pumipigil sa amin na lumabas ng bahay para makapaglaro kasama ang mga kababata at higit sa lahat ay makakapag-ingay na. Ngunit isang araw, may isang balita na talagang magbabago sa aming tadhana. Pumunta ang pinsan ko sa aming bahay at sinabi ang aming ama ay nagdisgrasya. Nang aking marinig ang balita ay natulala ako bigla. Ang kaba sa aming dibdib ay hindi na mawala. Lumipas ang isang araw, si Papa ay aming pinuntahan. At doon sa ospital, habang hawak ko ang kamay niya, ay nakita ko kung paano siya nahihirapan tuwing kukunin ang dugong para sa kanyang lalamunan. Siya ay naluluhan na lamang at tila ba'y gusto niyang sabihin sa amin, magpahinga na lamang kisa mahirapan. Magkahalong sakit at kaba ang aking nadarama. Hindi ko lubos maisip na ang haligi ng aming tahanan ay nagbunusa. Hindi ko maisip na ang matapang at malakas na ang Papa ay naghihina na, hanggang sa hindi niya na nga kinaya at siya yung namaalam. Isang araw, ang katrabaho ni Papa ay pumunta sa burol niya at sinabing, ayaw ni Papa na nagtungan yung kambal niya. Ayaw niya pabayaan yung kambal niya kasi sobrang mahal niya. Labis ang aking pagsisisi sa sarili. Hindi ko man lang nasabi sa kanya na sobrang mahal ko rin siya kahit sobrang higpit niya. Hindi ko man lang nasabi na, Pa, salamat dahil sa amin, ikaw ay naging mabuting ama. Nakakalungkot isipin na wala na yung Papa na magpipigil sa amin kung saan man kami magpunta. Wala na yung Papa na nahihirapan para lang suportahan ang aming pamilya. Napagtanto ko na ang bawat segundo ay may halaga. Dahil sabi nga may isang pangyayari sa buhay natin na kahit kailanman ay hindi na mauulit at kung may babalik pa. Tulad na lamang ng aming ama na handang magpakapagod, handang magbilad sa araw, handang magbiyahe ng malayo para sa trabaho, para lang kami ay hindi maguguman. Kaya lagi niyong pahalagahan ang inyong mga magulang dahil nag-iisa lang yan. Lagi nating isipin na lahat sa kanilang ginagawa ay para lang sa ating kabutihan.